Una po sa lahat ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga at lahat po ng dadalo ng ika-4 na Pope Benedict XVI Congress on Catechesis and Christian Formation. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa binibigay niyang pagkakataon upang magkatipon-tipon at mahubog ng patuloy sa ating pananampalataya at sa paglalahad ng pananampalataya sa iba. Hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman na ang ating minamahal na Santo Padre, si Pope Benedict XVI, ay nagdeklara na mula Oktubre itong taong 2012 hanggang Nobyembre 2013 ay taon ng pananampalataya, the Year of Faith. Kaya ang atin pong gathering, ang atin pong Congress ay napapaloob po sa ating paghahanda. Paano nga ba natin mamahalin, palalalimin, uunawain, ipagdiriwang, isasabuhay at ipapasa ang ating pananampalataya. Ang pinakatema po ng ating kongreso sa taong ito ay nakatuon sa banal na Espiritu, the Holy Spirit, Lord and Giver of Life, which comes directly from the Nicene Creed. Ang tawag po sa ating banal na Espiritu ay Panginoon at tagabigay buhay. Alam po ninyo, kahit na sa ating mga aktibo na sa simbahan at medyo marami na ring alam tungkol sa pananampalataya, ang Espiritu Santo ang isa sa pinaka-kaunti ang ating pagkilala. Siguro talagang ganyan ka-humble, ganyan ka-tahimik ang Espiritu Santo. Bagamat siya'y kumikilos at kung hindi siya kikilos, wala tayong buhay pananampalataya. Ang pagkilos niyang yan ay para bagang tago. At yan ang uri ng buhay na kanyang binibigay. Nagbibiro nga po ako pati sa mga Katoliko, naalaala lang naman ang Holy Spirit kapag simula ng school year. May Mass of the Holy Spirit. At pagkatapos ulit, maalaala siya pag examination na. Pagkatapos siyang tawagan sa simula ng taon, parang bigla na lang siya makakalimutan. At pag andyan na ang pagsubok sa eskwelahan, sa exam, lahat na nanalangin sa Espiritu Santo. Pag nakapasa na, wala na naman, hihintay na naman ang susunod na exam. Ganyang katago ang Holy Spirit. Pero sabi nga ng tema, the Holy Spirit, the Lord and Giver of Life. Lord, bakit po siya tinatawag na Panginoon? That shows to us that the faith of the Church has declared that the Holy Spirit is truly divine. He is truly one of the three persons of the Blessed Trinity. And with the Father and the Son, He shares in the divine life, in the divine nature. So, to call the Holy Spirit Lord is to proclaim His divinity and as God, His sovereignty. But we also call Him the Giver of Life, the Giver of Life. At yan po ang ibig kong bigyan ng kaunting pagninilay. Alam ko po na ang mga susunod pong mga workshops, mga conferences, ay magbibigay ng paglalalim tungkol dito sa banal na Espiritu na kinikilala nating tunay na Diyos at tagapagbigay buhay. Kaya bilang introduction lang po ito na hindi na masasaklaw sa lahat, ibig ko lang bigyan ng pansin. Ano bang buhay ang binibigay sa atin ng Espiritu Santo? Anong buhay? Marami pong bahagi yan. Bigyan ko lang po ng tuon ang mga nandito na sa banal na kasulatan. Una po, from 1 Corinthians 12, sabi po sa atin ni San Pablo, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. And no one will say Jesus is accursed if the Holy Spirit is in him or in her. So the Holy Spirit will not lead us to curse Jesus.
The Holy Spirit leads us to a life of faith in Jesus Christ. Yan po ang unang buhay na bigay ng Espiritu Santo. Buhay ng pananampalataya kay Kristo. Buhay na makilala natin sino nga ba itong si Jesus na ito. Na hindi lamang siya isang tao na naging magaling, na naging kinilala, kundi siya ay tunay na anak ng Diyos at Panginoon. This life of faith is attributed by St. Paul to the Holy Spirit. Tayo po malimit, no? Parang bukang bibig na natin. No? Naniniwala ako kay Jesus. Si Jesus, anak ng Diyos. Si Jesus, Lord ko yan, my Lord and Savior. Pero hindi natin napapansin, yung buhay pananampalataya kay Jesus ay galing pala sa Espiritu Santo. Kahit na mukhang galing sa ating memorya at sanay na ang ating bibig ng pagsasabing si Jesus ay Panginoon, yan pala ay bunsod ng Espiritu Santo sa atin. Yan ang una po. Ang ikalawa po, bilang pagpapalalim nito, sabi ko, ang Espiritu Santo is the giver of life, the life of faith in Jesus Christ. Yan po ay nakikita pa rin sa Ebanghelyo ni San Juan, lalo na po sa chapters 14, 15, and 16, kung saan nandyan po ang mga paraclete sayings ni Jesus Christ, tungkol po sa darating na paraklito, advocate na ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na pinangako ni Jesus, na isusugo ng Ama upang makapiling natin, upang magsalita para sa atin, upang magbigay sa atin ng consolation. Pero ibig kong susugan yung sinimulan ko na, the giver of the life of faith in Jesus Christ. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, ang Espiritu Santo raw po ang magpapaalaala sa atin sa mga itinuro na ni Jesus. This is one way by which the Holy Spirit gives us a life of faith in Jesus. We do not fully understand everything that Jesus has taught us and Jesus has left to us as a legacy. It takes us time to assimilate the teachings of Christ. It takes us time to grow in the life of faith and discipleship. Thanks to the Holy Spirit, who will remind us of the teachings of Christ. Hindi natin kayang maunawaan at maitago sa ating isip at kalooban ang lahat ng binili ni Jesus. Ayan, ang Espiritu Santo, gagabayan tayo para siya ay makapagpaalaala sa atin ng mga tinuro ni Jesus. Sabi pa nga ni Jesus, ang Espiritu Santo hindi magtuturo ng bago. Hindi ba siya katulad natin kung minsan? Kapag may bago ng teacher, anong gagawin? Nung bagong teacher, sisiraan yung dating teacher. O kaya, sasabihin ng bagong teacher, sa akin kayo makinig, yung una yung teacher, baka may mga maling itinuro. Ang Holy Spirit, ang ituturo lamang daw, ay ang itinuro na ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, at lahat naman ng aking itinuro sa inyo, ay galing sa Ama. Ganyan po ang buhay ng Espiritu Santo. Yan ang buhay na binibigay niya. Inilalapit tayo kay Jesus. Hindi po ito yung buhay na maglalapit sa atin sa Kanya. And I hope we learn from this action of the Holy Spirit. The Holy Spirit gives us an example of selfless life. He lives to bring us to Christ. And later on, I will tell you, He brings us to the Father. Ito po yung buhay ng Espiritu Santo. Kaya siya tago. Kaya sabi ko kanina, mas nakikilala natin si Jesus, yung Ama, pero ang Espiritu Santo parang hindi. Pero baka yun naman ang plano ng Espiritu Santo. A hidden life. Para sa Kanya, masaya na siya.